Isang babae ang nahulog mula sa taas ng 89 metrong Agas-Agas Bridge sa Southern Leyte. Tila itinulak ng isang tao. Ang petsa ng insidente, Enero 5, 2018. Ngunit ang mga pangyayaring naiwan sa lugar ng krimen ay hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Ang ina, sa halip na sumigaw o tumawag agad ng tulong matapos mahulog ang anak, ay nanatiling nakatingin sa ibaba ng barandilya sa loob ng 5 minuto, na parang may kausap o binibigyan ng senyas. Isang kaso na muntik ng isara bilang isang simpleng aksidente. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang litratong kuha mula sa kabilang bundok ang isinapubliko at gumimbal sa buong Pilipinas. Sa likod ng nahuhulog na anak, kitang-kita ang mukha ng ina. Nakangiti siya, isang nakakakilabot na ngiti, na abot hanggang tenga, ang nakapangingilabot na ngiti ng isang ina habang ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Sino pa nga ba ang kasama nila sa maulap na tulay na iyon? Bago natin simulan ang kwento upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng anak, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loob na ito ay tiyak na magbabalik ng malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kuwento. Inay, natatakot po ako. Ayoko na sabi eh. Nasusuka na talaga ako, inay. Noong Enero 5, 2018, sa taas ng 89 metrong Agas-Agas Bridge, isang babae ang malagim na nahulog matapos itulak ng isang tao. Mas lalong kahina-hinala ang pangyayari dahil naganap ito bago pa man opisyal na buksan sa publiko ang tulay para sa isang event. 3 araw matapos ang insidente, noong Enero 12, 2018, isang malabong litrato sa front page ng isang pambansang dyaryo ang yumanig sa isang ordinaryong Biyernes ng umaga. Sa ilalim ng simpleng headline na Trahedya sa Agas-Agas Bridge, nakalagay ang isang larawan na sapat na para manindig ang balahibo ng sinumang makakita. Sa litrato, makikita ang likod ng isang mahabang buhok na babae habang walang kalaban-laban na nahuhulog sa ere, at sa likod niya, sa may barandilya, ay ang malinaw na mukha ng isang may edad na babae na nakangiti na parang isang demonyo, nagimbal ang buong bansa. Ang ekspresyon ng ina, sa sandali ng kamatayan ng kanyang anak, ay hindi kalungkutan o takot, ito ay malapit sa purong kagalakan. Ano nga ba talaga ang nangyari sa maulap na tulay ng Agas-Agas? Balikan natin ang hapon ng Enero 5. Matapos ang malakas na ulan dala ng hanging amihan, isang makapal na hamog ang bumalot sa kabundukan na halos wala ka nang makita. Ang basang hangin ay umiihip sa mga hubad na sanga ng puno. Lumilikha ng nakapangingilabot na tunog. Sa parking lot sa paanan ng bundok, halos walang sasakyan dahil araw ng trabaho, at ang tanging mararamdaman sa tahimik na daan ay isang malamig na hiwaga. Ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na boses ng babae. Naku! Jasmine! Anak! Andito na tayo! Aayaw ka pa! Ang tagal ng pangarap ni Mama na makasama kang maglakad-lakad dito. Ganon ba kahirap pagbigyan ang hiling ko? Si Aling Ofelia, na may kunot sa noo, ay pilit na hinihila ang braso ng kanyang anak na si Jasmine. Si Jasmine naman ay napapaatras, tinitignan ng karatula sa pasukan na nagsasabing sarado dahil sa masamang panahon, maputla ang kanyang mukha at kitang-kita ang pagtutol sa kanyang mga kamay habang sinusubukang kumawala. Inay, hindi niyo po ba nakikita? Bawal pumasok daw po. Sobrang kapal ng hamog at madulas ang daan. Alam niyo namang takot ako sa mataas. Bakit po ba tayo nandito? Umuwi na lang po tayo, parang awa niyo na. Ngunit hindi pinansin ni Ofelia ang pakiusap ng anak. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa braso nito at tinaasan ang kanyang boses. Jasmine, ganyan ka na ba talaga sa akin? Alam mo namang may depresyon ako at hindi makatulog sa gabi, sabi ng doktor. Kailangan kong lumabas at magpahangin. Pero, Nay, mapanganib po talaga.
Mas mabuti na nga to eh. Tayong dalawa lang. Walang ibang tao. Masakit sa ulo kapag maraming tao. Kita mo, wala namang guwardiya. Sandali lang tayo. Walang makakaalam. Pero inay, hanggang sa simula lang ng tulay anak. Promise. Isang picture lang. Tapos, bababa na tayo agad. Sabi nga nila, pati hiling ng patay, pinagbibigyan. Hiling ko lang na buhay. Hindi mo pa magawa? Siguro dahil may asawa ka na. Binabalewala mo na ako. Biglang namula ang mga mata ni Ophelia at nagsimulang umarte na parang nagtatampo. Dahil dito, nanghina ang loob ni Jasmine. Naalala niya ang kanyang ina na palaging malungkot at umiiyak tuwing gabi. Bumuntong hininga si Jasmine at yumuko. Agad na nawala ang lungkot sa mukha ni Ophelia at napalitan ng isang kakaibang sigla. Mabilis siyang lumingon sa paligid at itinuro ang isang maliit na butas sa tabi ng harang. Pumasok ang mag-ina, sinisiguradong walang nakakakita. Ang tanging maririnig ay ang yabag nila sa mga basang dahon. Nang marating nila ang pasukan ng tulay, mas malala pa sa inaasahan ni Jasmine ang sitwasyon. Mas kumapal ang hamog na halos hindi na makita ang kabilang dulo ng tulay at ang sahig na bakal ay sobrang dulas. Sa bawat ihip ng hangin, umuugoy ang tulay kasabay ng tunog ng kumakaskas na metal. Napaupo na lang si Jasmine sa takot. Inay, hindi ko po kaya. Umuugoy po yung tulay. Ngunit si Ophelia ay walang takot na naglakad papunta sa gitna ng tulay. Mula roon, kinawayan niya ang kanyang anak. Anak, huwag ka nang maarte diyan. Halika rito. Dito sa gitna, salamin ng sahig. Ang ganda raw kumuha ng picture dito. Live shot para sa'yo. Para maipakita mo sa asawa mo kung gaganda ka. Ayoko na po talaga. Nasusuka na ako. Jasmine! Gaganyan ka pa ba? Gusto mo bang dito pa ako himatein? Halika rito. Ang galit na sigaw ni Ophelia ay tumagos sa makapal na hamog. Nanginginig sa takot si Jasmine, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo. Hawak-hawak niya ang barandilya na parang ito ang kanyang buhay. At dahan-dahan siyang naglakad nang marating niya ang gitna kung saan gawa sa salamin ang sahig, nahilo si Jasmine at napapikit. Sa ilalim ng kanyang mga paa, kitang-kita ang 89 metrong bangin. Diyan ka! Tumayo ka nang nakatalikod sa barandilya. Utos ni Ophelia, habang inilalabas ang isang luma at silver na digital camera mula sa kanyang bulsa. Sumunod si Jasmine ngunit hindi binitawan ang barandilya. Bitawan mo yung hawakan para natural. Ngiti ka, tapos urong ka pa ng kaunti. Isandal mo yung likod mo. Sa barandilya, nagkunwari si Ophelia na tumitingin sa viewfinder ng kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ibang bagay, sa maliit na siwang sa pagitan ng sahig ng tulay at ng barandilya, malapit sa paa ni Jasmine. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige pa, Jasmine, kaunti pa. Inay, mahuhulog na po ako. Huwag kang mag-alala. Tinitingnan ka ni Inay. Oh, picture na. Isa, dalawa. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Sa sandaling isinandal ni Jasmine ang kanyang likod, nawalan siya ng balanse. Ang luma niyang sapatos ay dumulas sa basang sahig. Inay! Ang kanyang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lambak. Ang kanyang mga kamay ay walang nahawakan sa hangin. Pagkatapos mawala si Jasmine, hindi sumigaw si Ophelia o tumakbo para tingnan ang ibaba. Nanatili siyang nakatayo at nakatingin sa espasyo kung saan naroon ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa barandilya, yumuko at sumilip sa ibaba. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, para siyang nakahinga ng maluwag na parang isang hinihintay na bisita ang dumating. Tumango siya ng bahagya na parang may kausap sa dilim. Pagkatapos noon, muli siyang lumingon sa paligid at kinalikot ang kamera. Hindi siya tumawag sa 911. Sa halip, naglakad-lakad siya sa tulay sa loob ng 5 minuto. Nang marinig niya ang tunog ng sirena sa malayo,
Biglang nagbago ang kanyang kilos. Napaupo siya sa sahig. Sinasaktan ang sarili at humagulgol. Diyos ko, si Jasmine, tulungan niyo kami. Nahulog ang anak ko. Nang dumating ang mga rescuer, si Ofelia ay nakahandusay na sa sahig na parang hinimatay. Habang kinukuha ang malamig na bangkay ni Jasmine sa ibaba, si Ofelia naman ay isinakay sa ambulansya. Ang kanyang kanang kamay na nakasara ay mahigpit na nakahawak sa bulsa ng kanyang jacket. Sa loob nito, nakatago ang memory card ng kamera na naglalaman ng huling sandali ng kanyang anak. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis, ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang makapal na hamog at ulan ay tumangay sa lahat ng posibleng ebidensya. Ang tanging pag-asa ng investigasyon ay ang salaysay ng nag-iisang saksi, ang inang si Ofelia. Ayon sa resulta ng autopsy, namatay si Jasmine dahil sa multiple organ failure at skull fracture dulot ng pagkahulog. Walang nakitang senyales ng paglaban o anumang pasa na sumusuporta sa kwento ni Ofelia na aksidente ang nangyari. Sa interrogation room, si Ofelia ay paulit-ulit na umiiyak. Ako po ang may kasalanan. Dapat pinigilan ko siyang isuot yung luma niyang sapatos. Dahil sa isang litrato, nawala ang anak ko. Mrs., pakalma po kayo. Paano po ba talaga siya nahulog? Ang taas po ng barandilya ay 1.2 metro. Hindi po biro na basta na lang mahulog doon. Tanong ng investigador. Gusto niya pong magpa-picture na nakasandal sa barandilya. Sinabihan ko po siyang delikado, pero bigla na lang siyang dumulas at nahulog. Rinig na rinig ko pa po ang sigaw niya. 2 beses hinimatay si Ofelia habang iniimbestigahan. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang sabihin ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, na ang mga marka ng sapatos sa sahig ay tugma sa teorya ng pagkadulas. Bukod pa rito, walang CCTV sa tulay. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang humahangos na pumasok sa istasyon ng pulis. Siya si Paulo, ang asawa ni Jasmine. Lumuhod siya sa harap ni Ofelia. Mama, ano pong nangyari? Bakit po si Jasmine? Ang saya-saya pa po niya kaninang umaga. Paolo, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Hindi po, Mama. Walang may kasalanan dito. Aksidente po ang lahat. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Niyakap ni Paulo ang kanyang biyenan habang pareho silang umiiyak. Ang kanyang pagiging maunawain sa kabila ng pagkawala ng asawa ay nagpalambot sa puso ng mga investigador. Nakiusap si Paulo sa mga pulis. Sir, mahal na mahal po ni Mama si Jasmine. Siya po ang pinakanasasaktan ngayon. Pakiusap po, itigil niyo na ang mahigpit na investigasyon. Malinaw naman pong aksidenteng ito dahil sa madamdaming pakiusap ni Paulo at sa labis na pagluluksa ni Ofelia. Unti-unting nawala ang anumang pagdududa. Tinawag ng media ang insidente na trahedya dulot ng kapabayaan. Ginisi nila ang lokal na pamahalaan. Sa hindi paglalagay ng sapat na seguridad, isinara na sana ang kaso bilang isang aksidente. Ngunit ang pagbabago ay hindi nangyari sa istasyon ng pulis, kundi sa isang TV station. Isang linggo matapos ang insidente. Isang hindi nagpakilalang source ang nagpadala ng USB sa isang investigative TV program. Ayon sa source, miyembro siya ng isang photography club at nagkataong kumukuha ng mga larawan ng tanawin sa kabilang bundok noong araw na iyon. Nang i-broadcast ang isa sa mga litratong kuha niya, nagimbal ang buong Pilipinas. Ang litratong inyong nakikita ay kuha sa eksaktong sandali ng pagkahulog ng biktima, sabi ng news anchor. Ngunit tingnan po ninyong mabuti ang ekspresyon ng kanyang ina. Nang i-zoom in ang litrato, malinaw na nakangiti si Ofelia. Isang ngiti na imposibleng makita sa isang ina habang ang kanyang anak ay nahuhulog sa kamatayan. Mabilis na nag-viral ang balita. Binansagan ng netizen si Ofelia na demonyong ina at killer na naghahabol ng insurance. Nagprotesta ang mga tao sa harap ng istasyon ng pulis. Humihingi ng hustisya dahil sa panggigipit ng publiko, muling binuksan ng mga pulis ang kaso at inaresto si Ofelia.
Ang dating aksidente ay naging isang murder case. Sa interrogation room, iba na ang pakikitungo kay Ofelia. Ipinakita sa kanya ng investigador ang litrato. Ipaliwanag mo to. Masaya ka bang makitang mamatay ang anak mo? Tinulak mo siya, di ba? Nang makita ni Ofelia ang litrato, nagsimula siyang manginig. Ngunit ang kanyang sagot ay hindi inaasahan. Hindi, hindi ako yan. Dumating siya. Dumating siya. Sinong siya? May kasabwat ka ba? Hindi ko alam. Hindi ko siya pinatay. Nandoon lang siya. Sigaw ni Ofelia habang ginugulo ang kanyang buhok. Hindi na siya kinuhanan ng abogado at nanatiling nakasiksik sa isang sulok ng selda, tumatangging kumain. Inakala ng mga investigador na nababaliw na siya dahil sa guilt. Ngunit ang kanyang mga bulong ay kakaiba. Nakita ko. Kitang-kita ko. Nakatingin siya sa akin. Nasa alanganin si Ofelia at ang kanyang perpektong manugang na si Paulo ay biglang pumasok sa eksena. Ang isang litrato ay nagsimulang magbunyag sa mga piraso ng katotohanan na matagal nang nakatago. Sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang bank records at insurance policies ni Ofelia. At doon, sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya na nagpapatunay sa kanyang motibo. Ang mga impormasyon mula sa bangko ay sapat na para baguhin ang imahe ni Ofelia mula sa isang nagkamaling ina tungo sa isang kalkuladong suspek. Natuklasan ng mga investigador na may utang siyang mahigit 1 milyong piso dahil sa pagkalulong sa sugal. Ang mga text message mula sa mga pinagkakautangan niya ay puno ng pagbabanta. Pero simula pa lang iyon. Ang mas matibay na ebidensya ay nagmula sa insurance. Ginang Ofelia, tingnan niyo to, sabi ni Detective Vic Sison habang inilalapag ang isang folder sa mesa. 2 linggo bago ang insidente, ang benepisyaryo ng 5 milyong pisong life insurance ng anak niyo ay pinalitan mula sa asawa niyang si Paulo. Ginawa mong ikaw. Nagkataon lang ba to? Yumuko si Ofelia at hindi umimik. Dahil sa 1 milyong utang, tinulak mo ang anak mo? 5 milyon ang makukuha mo. Sapat para bayaran ang utang at may sobra pa. Kaya pala ganyan ka makangiti sa litrato. Iniisip mo na ang perang matatanggap mo. Hindi po. Si Jasmine. Si Jasmine po ang gumawa nun. Ang anak mo, bago mamatay, inayos ang insurance para sa'yo? Sino ang maniniwala dyan? Naniniwala na ang mga pulis na pinatay ni Ofelia ang kanyang anak para sa pera. Naging headline sa mga balita, ang inang nalulong, sa sugal, pinatay ang anak. Si Ofelia ay kinamuhian ng buong bansa, ngunit nang dalhin ang kaso sa korte para sa piyansa, ibinasura ito ng hukom. Ayon sa korte, kulang ang ebidensya na direktang nagpapatunay na si Ofelia ang nagtulak sa biktima. Walang CCTV at walang ibang saksi. Nang tila wala ng pag-usad ang kaso, isang tao ang lumabas para magbigay linaw, ang manugang na si Paulo. Humingi siya ng press conference. Sa harap ng mga kamera, mukha siyang pagod ngunit determinado. Pakiusap po. Itigil niyo na ang paghusga sa aking biyenan. Hinding-hindi niya kayang saktan si Jasmine para lang sa pera. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang isang lukot na papel, isang sulat kamay ni Jasmine. Ito po ang iniwang sulat ni Jasmine para sa akin. Nakasulat po dito, Paulo, mahal, alam kong nahihirapan si mama sa utang niya. Gusto kong iwan sa kanya ang insurance para may magamit siya sa kanyang pagtanda. Sana maintindihan mo ako. Nagpatuloy si Paulo habang umiiyak. Ang pagpapalit ng benepisyaryo ay desisyon ni Jasmine bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang ina. At yung utang niyang 1 milyon? Ako na po ang nag-ako na magbabayad nun. May kakayahan akong bayaran yun, kaya bakit pa niya kailangang pumatay para sa 5 milyon? Yung ngiti niya sa litrato? Ayon po sa mga doktor, posibleng magkaroon ng facial paralysis dahil sa matinding gulat. Kaya nagmumukha siyang nakangiti. Pakiusap. Huwag niyo na kaming saktan pa.
Ang madamdaming pahayag ni Paulo ay bumaligtad sa opinyon ng publiko. Tinawag siyang ulirang asawa at manugang. Nagsimulang magduda ang mga tao sa kanilang paghusga kay Ofelia. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ng piskalya ang kaso. Si Ofelia ay pinalaya ngunit agad na nagtago. Ang bigat ng akusasyon ay sumira sa kanyang pagkatao. Ang kaso ay isinara bilang isang malagim na aksidente. Ngunit may isang taong hindi sumuko, si Detective Vic Sison. Para sa kanya, may mali sa sulat kamay ni Jasmine at sa takot na nakita niya sa mga mata ni Ofelia. May mali dito. At yung manugang. Sobrang perpekto niya. Parang may sinusunod na script. Kumuha si Sison ng kopya ng mga file ng kaso at itinago ito. Ipinangako niya sa sarili na balang araw, lulutasin niya ito. Samantala, si Paulo ay naging isang bayani. Ipinahayag niya na idodonate niya ang 5 milyong pisong insurance sa charity. Naging matagumpay siyang negosyante at madalas na lumabas sa TV. Ngunit sa gabi, kapag wala nang nakakakita, lumalabas ang kanyang tunay na kulay. Sa kanyang madilim na opisina, tinawagan niya ang isang tao, si Ofelia, na nagtatago sa isang lumang motel sa probinsya. "Hello? Paolo?" Nanginginig ang boses ni Ofelia sa takot. Ang boses ni Paulo ay hindi na malambing. Ito ay malamig at walang emosyon. "Inay, napanood niyo ba ang balita? Inayos ko na ang utang niyo at pinatahimik ko na ang mga pulis. Tinupad ko ang pangako ko." "Oo. Salamat, anak. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob to." "Utang na loob? Ginawa niyo lang po ang dapat niyong gawin. Pero tandaan niyo, mula ngayon, mananahimik kayo habang buhay. Kung may makakarinig sa inyo ng kung ano-anong kuwento, isipin niyo lang na guni-guni niyo lang ang lahat ng nakita niyo sa tulay." "Oo, oo. Mananahimik ako. Pakiusap. Hayaan mo na ako. At huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ko o ni Jasmine. Para sa mundo, isa ka ng taong hindi umiiral." Maliwanag, nang maputol ang tawag, sumigaw nang walang tunog si Ofelia. Alam niya na nakalaya man siya sa mga pulis, ang tunay na impyerno ay ngayon palang magsisimula. Ang anino ng demonyo sa likod ng maskara ng isang mabait na manugang ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buhay. Lumipas ang panahon at taglamig na ng 2025. 7 taon na ang nakalipas. Ang dating lugar ng trahedya, ang Agas-Agas Bridge, ay isa ng sikat na tourist spot. Ngunit para sa mga taong sangkot sa kaso, ang oras ay nananatiling nakatigil sa malamig na araw na iyon ng 2018. Si Detective Vic Sison ay malapit ng magretiro. Dahil sa kabiguang malutas ang kaso, inilipat siya sa cold case unit habang ang kanyang mga kasamahan ay nagpaplano para sa kanilang pagreretiro. Si Sison ay nakatitig pa rin sa litrato ni Ofelia at sa kanyang nakapangingilabot na ngiti. Hindi iyon ngiti ng isang killer. Iyon ay ekspresyon ng isang taong may ibang nakita. Ano ba talaga ang nakita niya? Samantala, ang ulirang manugang na si Paulo ay nag-asawang muli at naging CEO ng isang sikat na food franchise. Ang imahe niya bilang isang matagumpay at mapagmahal na asawa ay lalo pang tumibay. Si Ofelia naman ay nagpalit ng pangalan at nagtatrabaho bilang janitor sa isang motel sa probinsya. Namumuhay na parang isang multo. Isang hapon, isang lalaki ang nagreklamo sa istasyon ng pulis. "Boss, yung drone ko, nawawala. 10 milyon ang halaga nun. Hanapin niyo naman." "Sir, paano po namin hahanapin yan sa gubat?" Sagot ng pulis sa desk. Nawala ng signal dahil sa malakas na hangin. 7 taon na ang nakalipas. Dito rin ako nawalan ng drone. "Ano ba to?" "Libingan ng mga drone." Narinig ito ni Detective Sison. Ang mga salitang 7 taon at agas-agas ay gumising sa kanyang natutulog na instinct. "Sandali, sir.
Sabi niyo, 7 taon na ang nakalipas. Nawalan din kayo ng drone dito? Oo, noong Enero 2018. Bagong taon pa lang, nawalan na ako ng mamahaling gamit. Anong petsa po eksakto? At may kamera po ba yung drone? Enero 5. Hindi ko makakalimutan yon. Oo, may high-resolution camera yon. Pero hindi ko na nakuha yung data. Enero 5. Ang mismong araw ng pagkamatay ni Jasmine. Sir, yung mga video na kinukunan ng drone, may backup po ba yun sa cloud? Yung model na yun, test unit pa lang kasi. Baka naka-on yung live transmission. Pero luma na yung server. Hindi ko alam kung active pa. Pakiusap, sir. I-check niyo po. Baka buhay ng isang tao ang nakasalalay dito. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at sinubukang mag-login sa kanyang lumang cloud account. Matapos ang ilang maling password, sa wakas ay nakapasok siya. Ayun, mayroon nga. May isang temporary file na na-transmit bago bumagsak yung drone. Pakiusap, sir. I-send nyo sa akin. Babayaran ko po kayo. Mabilis na ipinadala ni Season ang file sa kanyang laptop. Nilock niya ang pinto ng opisina at pinindot ang play. Lumalabas sa screen ang maulap na tanawin ng agas-agas. Ang drone ay umindayog-indayog dahil sa malakas na hangin. Ang timestamp, 2:15 p.m. 2 minuto bago ang insidente. Hindi kinaya ng drone ang hangin at bumulusok ito pababa sa ilalim ng tulay. Ang kamera ay hindi nakatutok sa itaas, kundi sa mga bakal sa ilalim. At doon, sa gitna ng maingay na video, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Ano to? Pinos ni Sison ang video at nag-zoom in. Sa isang makitid na maintenance walkway sa ilalim mismo ng tulay, may isang taong nakaitim na jacket, nakayuko na parang isang gagamba. Nag-aabang sa siwang ng barandilya. Tao to! Bakit may tao diyan? Biglang gumalaw ang anino. Tumingala ito at inihanda ang kamay na isusuot sa siwang, na parang isang predator na nag-aabang sa kanyang biktima. Naalala ni Sison ang sinabi ni Ophelia. Nang sumandal si Jasmine, bigla siyang nahulog at ang kanyang kakaibang ngiti habang nakatingin sa ibaba. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang tinitingnan ni Ophelia ay hindi ang kanyang nahuhulog na anak, kundi ang taong nagtatago sa ilalim ng tulay. Nahanap din kita. Ang demonyo. Narito pala nagtatago. Kinabukasan, dinala ni Season ang video sa isang private digital forensic expert. Kahit magkano, bayaran ko. Pakilinaw ang video at alisin ang ingay para marinig ang boses. Matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho, naging malinaw ang video. Isang lalaking nakaitim na jacket at face mask ang nakayuko sa ilalim ng tulay. At nang sumandal si Jasmine, ang kanyang kamay ay mabilis na lumabas sa siwang, hinawakan ang bukong-bukong ni Jasmine at hinila ito. Isang malinaw na pagpatay, ngunit ang mas gumimbal sa kanya ay ang audio. Nang alisin ang ingay ng hangin, isang garalgal na boses ang narinig. Inay, nandito na ako. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ni Sison. Ang ngiti ni Ophelia, hindi iyon ngiti ng isang killer. Iyon ay ngiti ng isang ina na nakita ang kanyang anak na matagal nang nawawala sa pinakakakilakilabot na paraan. Si Ophelia ay hindi ang killer. Siya ay isang saksi sa pagpatay ng sarili niyang anak sa kanyang stepdaughter. Agad na pinuntahan ni Sison si Ophelia. Sa motel, nakita niya ang isang luma at kupas na litrato ng isang sanggol. Ang sanggol ay may kakaibang hugis ng tenga. Nang tingnan ni Sison ang mga lumang litrato ni Paulo, nakita niya ang parehong tenga. Magkatugma sila. Itong sanggol. Si Paulo? To. Di ba? Bumagsak si Ophelia at umamin. Siya. Ang boses na narinig sa video ay bumalik sa kanyang alaala. Inay, nandito na ako. Sino bang manugang ang tatawag sa kanyang biyenan na, Inay,
Habang pumapatay ang sarili mong anak, pinatay ang stepdaughter mo, at nanahimik ka lang, kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Iniwan ko siya. Nay! Si Paulo at Ofelia ay hindi lang magbiyenan. Sila ay mag-ina. Si Paulo ay nagtago ng kanyang pagkatao, niligawan ang kanyang stepsister, at isinagawa ang isang malagim na paghihiganti sa harap mismo ng kanyang ina. Ang ngiti ni Ofelia ay ang resulta ng pagkalito ng kanyang utak, ang saya na makita ang nawawalang anak at ang takot sa krimen na kanyang nasasaksihan. Kinuha ni Sison ang ilang hibla ng buhok ni Ofelia. Kailangan na lang niya ng DNA ni Paulo para patunayan ang lahat. Ngunit kulang pa iyon. Kailangan niyang patunayan na ang lalaking nakaitim na jacket sa video ay si Paulo. Tumingin si Sison sa direksyon ng agas-agas. Paolo, kahit gaano ka pa kagaling magtago, may maiiwan ka pa ring bakas. Ang investigasyon ay nagbago ng direksyon. Mula sa isang kaso ng pagpatay, naging isang kuwento ng paghihiganti ng isang nawawalang anak. Dinala ni Sison ang drone video sa NBI Cybercrime Division. Doc, tingnan mo tong jacket. May kakaiba ba? Matapos ang masusing pagsusuri, nakita ng analyst ang isang detalye. Detective, dito sa kanang balikat, may tagpi. Hindi ito galing sa pabrika. Ito ay isang uri ng pagkukumpuni. Isang fingerprint sa damit. Hinalughog ni Sison ang social media ni Paulo. Sa isang camping photo na kuha isang buwan bago ang krimen, nakita niya si Paulo suot ang itim na jacket na may kaparehong tagpi sa kanang balikat. Ngunit kailangan pa rin niya ng patunay na si Paulo ay nasa agas-agas noong araw na iyon. Ang kanyang alibi ay nasa opisina siya sa Maynila. Hinalughog ni Sison ang mga police report. Isang hot car, hindi rehistradong sasakyan, ang naaksidente malapit sa tulay noong araw na iyon. Ang sasakyan ay na-scrap na. Pinuntahan ni Sison ang junk shop. Boss, yung sasakyan na naaksidente 7 taon na ang nakalipas. Baka may natira pa kayong pyesa? Black box o dashcam? Halos sumuko na si Sison nang sa ilalim ng isang tumpok ng basura, nakita niya ang isang sirang dashcam. Nakasulat sa likod nito, Jan 5 Agas-Agas Accident. Milagrosong buo pa ang memory card. Matapos ang mahabang proseso ng data recovery, isang video file ang lumabas. Kuha ito 1 oras bago ang krimen. Sa loob ng sasakyan, isang lalaki ang nagmamaneho, nakaitim na jacket na may tagpi sa balikat. Nang tanggalin niya ang kanyang mask para uminom ng tubig, malinaw na nakita ang kanyang mukha si Paulo. Wasak ang kanyang alibi. Ang huling piraso, paano niya kinokontrol si Ofelia mula sa ilalim ng tulay? Sa mga gamit na nakuha sa naaksidenteng sasakyan, may isang resibo mula sa isang convenience store. Ginamit ito ni Sison para i-trace ang isang burner phone na binili gamit ang cash. Ang phone na ito ay ang ginamit para i-text si Ofelia. Nasa gitna na kayo. Iharap mo siya sa barandilya. Ngayon na, ito na ang ebidensya ng murder plot. Hinarap muli ni Sison si Ofelia. Nang makita niya ang mga text message, tuluyan na siyang bumigay. Ikinuwento niya ang lahat. Si Paulo ang anak na iniwan niya sa isang ampunan. Pagkalipas ng 30 taon, bumalik ito bilang manliligaw ng kanyang anak. Sa araw ng kasal, ibinunyag ni Paulo ang kanyang pagkatao at sinimulan ang kanyang paghihiganti. Tinakot niya si Ofelia na isisiwalat ang lahat. Kung hindi siya susunod, kumuha si Sison ng DNA sample mula sa isang baso ng kape na itinapon ni Paulo. Kinumpara ito sa buhok ni Ofelia. Ang resulta, 99.999% match. Sila ay mag-ina. Lahat ng ebidensya ay kumpleto na. Kinabukasan, sa isang TV station sa Quezon City, kakatapos lang ng live interview ni Paulo. Habang papalabas, sinalubong siya ni Detective Sison at ng kanyang mga tauhan. Paolo Reyes, inaaresto ka namin para sa salang pagpatay. Habang pinoposasan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Paulo.
Ngumiti siya kay Season. Detective! Nagkakamali ka! May ebidensya ka ba? Ang kanyang ngiti ay kaparehong-kapareho ng ngiti ni Ofelia sa tulay. Isinuksok ni Season ang arrest warrant sa bulsa ni Paulo. Ang ebidensya? Umamin na ang nanay mo. Sa salitang nanay, sa unang pagkakataon, nakita ang lamat sa perpektong mukha ni Paulo. Sa interrogation room, buo pa rin ang loob ni Paulo. Itinanggi niya ang lahat, ngunit isa-isang inilatag ni Sison ang mga ebidensya. Ang dashcam video, ang burner phone, ang DNA result, at ang huli, ang drone video. Tingnan mo to. Sa ilalim ng tulay, ang kamay na ito, hinila ang bukong-bukong ni Jasmine at ang boses na ito, pinatugtog ni Sison ang audio. Inay, nandito na ako. Doon, tuluyang gumuho si Paulo. Humalakhak siya na parang isang baliw. Ha ha ha! Sa boses pala ako nahuli. Akala ko natabunan na ng hangin. Umamin siya sa lahat. Ang motibo, paghihiganti. Gusto niyang maramdaman ng ina na nag-iwan sa kanya ang sakit na kanyang naramdaman sa loob ng 30 taon. Ang pinakamasakit na paraan ay ang gamitin mismo ang ina para patayin ang pinakamamahal nitong anak. Bala. Sa gitna ng kanyang pag-amin, pumasok si Ofelia sa kwarto, sumisigaw. Hayop ka! Bakit mo ginawa to? Sana ako na lang ang pinatay mo. Hinawakan niya si Paulo, umiiyak. Ngunit malamig lang na sumagot si Paulo. Kung pinatay kita, matatapos na ang sakit. Ang paghihirap ay para sa mga nabubuhay. Ngayon, habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkamatay ni Jasmine. Yan ang naramdaman ko sa loob ng 30 taon. Ngayon patas na tayo. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na. Sa korte, si Paulo ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Ofelia naman ay sinentensyahan ng 5 taon para sa pagiging kasabwat. Habang dinadala palabas ng korte, lumingon si Paulo kay Ofelia at bumulong ng walang tunog. Manood ka habang buhay, inay. 1 taon sa kulungan, nagpakamatay si Ofelia. Nag-iwan siya ng isang mahabang sulat. Ikinukwento ang lahat ng krimen ni Paulo at humihingi ng pagbabago sa sistema para hindi na maulit ang trahedya. Ang kanyang sulat ay nagbunga ng mga bagong batas na di pormal na tinawag na Ofelia Law. Makalipas ang ilang taon, binisita ng retiradong si Detective Sison ang isang columbarium. Magkatabi ang puntod ni Jasmine at Ofelia. Inayos niya ito para magkasama sila. Kumusta na kayo diyan? Si Paulo, ayon, buhay-hari pa rin sa loob. Minsan, hindi talaga patas ang batas. Nag-alay siya ng isang basong alak. Sana sa kabilang buhay. Maging payapa na kayo. At kung magkikita man kayong muli, sana, bilang isang pamilyang puno ng pagmamahal, ang trahedyang nababalot ng hamog sa loob ng 7 taon ay nalutas, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay mananatiling malalim at malamig. Ang kwentong ito ay isang paalala na minsan, ang pamilyang dapat nating sandalan ay maaari ring maging pinakamatulis na patalim. Sana, saan man naroroon sina Jasmine at Ofelia, makamit na nila ang kapayapaang ipinagkait sa kanila sa lupa. Nawa ay magsilbi itong aral para sa lahat. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mag-iwan ng komento para sa mga biktima. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa ay tiyak na magbabalik sa inyo ng libo-libong biyaya. Maraming salamat sa pakikinig.